baka napapanahon na napag-aralan na humingi ng prangkisa sa Kongreso yung mga social media platforms. Saan nyo hinuhugot ang kaisipan na ito? Joyce, anong mga platform po, sir? Alam natin kasi na yung YouTube, halimbawa, no, ito ay nakakapag-monetize sila, no, nung kanilang yung mga certain number of subscribers, kapag umabot ito sa kanilang threshold, nakakapag-monetize o nako-convert to cash yung kanilang mga pinopost or yung mga content online. So YouTube, yung Facebook, meron ding monetization dyan. Siguro yung Instagram. Hello mga kadonatics, nabuang na jud ni si Ace Barbers. Biruin mo, gusto niya lahat ng mga social media influencers, ha? Kukuha ng prangkisa. Can you imagine that? That would only create bureaucracy. It means more papers. Akala ba nila ganun kadali kumuha ng papers, especially sa Pilipinas? Nahihirapan nga yung ibang stations kumuha ng prangkisa. How much more sa mga small-timers? What? This is definitely a sign of dictatorship. Nagsimula na, huh? Little by little, huh? Sa previous administrations or even previous presidents, walang nag-propose na kukuha ng prangkisa yung mga small channels. Pero ngayon, sa panahon ni BBM, nakawala na sa fence yung mga dragon at buhaya. Naghasik na ng lagim. Pero nyo, kukuha ka ng prangkisa. This is so bad. Huwag din yan sabihin na sa mga influencers lang ito nagtackle ng politics about disinformation, fake news. What kung mag-propose ka ng prangkisa, dapat sa lahat yan, hindi yung this group only. It will only create trouble. Trust me. Itong si Barber na buang ni Judge. Let's watch the video. Kung Ace, meron may mga may agad pong nagtaas ng kilay nung mabanggit nyo yung kaisipan na baka napapanahon na napag-aralan na humingi ng prangkisa sa Kongreso yung mga social media platforms. Saan nyo hinuhugot ang kaisipan na ito? Well, kasi Ted, itong social media ngayon, magandang umaga nga pala sa inyo at sa ating mga kababayan. Alam nyo kasi, itong panukalang ito, isang opinion ito mula sa akin at sa ilang kasamahan ko sa committee, no? Nakita natin na itong social media ay isang bagong sektor ng public information dissemination efforts, no? At dapat malinis, walang fake news at hindi gawa-gawa lamang yung mga ibino-broadcast dito. So naniniwala kami na kapag dumating ang panahon na pag-aralan natin na baka sakaling kailangan nating hingian ng prangkisa itong paggamit ng itong mga social media platforms pumapasok sa atin, no? Of course, merong hindi sasang-ayon dyan, Ted, no? Sasabihin nila kasi this is internet-based and global ito. Pero kung sa punto naman na kung sila ay kumikita rito at dahil sa dami ng mga Pilipino na gumagamit ng social media platforms na to, hindi ba dapat magkaroon ng regulasyon? Hindi ba dapat buwisan din yan mga yan? And the only way to do that is to pass a law. Nakabuwis na lahat. Wala talagang alam tong si Barbero na to. Akala niya, bugo talaga, bugo. 15% ang buwis niyan. Every sahuran. Sa Pilipinas base, 30% sa US. Ito talagang kabuang ni Barbers para lang talaga ma-filterize yung mga naninira sa kanila, which is truth naman. Totoo, ayaw nila na malaman ng mga taong bayan na ganito yung pag-ugali nila, buaya masyado. Ganon talaga. This is really a sign of dictatorship. Can you imagine, kukuha ka ng prangkisa? Of course, once you're a Duterte blogger, at least yung mga content mo in support of the Duterte, for sure mga kadonatics, never nilang payagan ang pagkuha ng prangkisa. Saan kukuha? Sa Kongreso.
sila yung nag-propose ng law na yan, doon ka kukuha ng prangkisa. Of course, lahat ng mga Duterte vlogger in support of the Dutertes, in support of the truth, hindi ang makukuha ng prangkisa. While yung mga sides sa BBM vloggers o sides sa kanila, ang dali. Ganon na ganon talaga. Kaya karma would really hit hard. You just have to wait for it, Barbero. Let's go. Yun ang aming paniwala, Ted. Opo. Ano po ang inyong mga ang pinag-iisipan ditong platform na, yun nga, no? Na maaaring pag-aralan, hindi pa naman ito pinal, no? Pag-aralan na humingi ng congressional franchise. Anong mga platform po, sir? Alam natin kasi na yung YouTube, halimbawa, no, ito ay nakakapag-monetize sila, no, nung kanilang yung mga certain number of subscribers, kapag umabot ito sa kanilang threshold, nakakapag-monetize o nako-convert to cash yung kanilang mga pinopost or yung mga content online. So YouTube, yung Facebook, meron ding monetization dyan. Siguro yung Instagram, no? But bottom line kasi, Ted, no, itong mga platforms na to, ang lagi nilang dinadailan ay sila ay US-based, sila ay Singapore-based. Pero ang nag-a-advertise naman sa kanila may mga Pilipino. At dyan po sila kumikita, no? Doon sa kanilang pagbibigay ng ads dito sa platform na ginagamit din ng mga social media actors or yung mga sinasabing vloggers. So sa ganung punto, nakita natin na posible naman na bakit naman ang kumikita yung abroad? Ba't hindi naman kumikita dito yung Pilipino? Dito sila nakikinabang. Dito pinakamalaki yung market nila sa social media. Siguro tama lamang na pag-aralan natin na paano bang makikinabang ang Pilipino dito sa mga social media platforms na ito. Opo. Yan po'y usapin po ng taxation and payment nga ng corresponding fees para po sa kanilang kinikita habang they are operating sa Philippine setting. Pero kapag pinag-usapan na natin kung yung franchise, di ba sa franchise ng TV stations, may mga kulatilya yan, di ba? Yung mga meron ka dapat na sundin, ng mga patakaran, etc. So, magkakaroon rin po ng ganun kung sakasakali. Yes, Ted. No? In fact, ang layunin nitong TRICOM ay magkaroon ng isang pamantayan at panuntunan ang paggamit ng social media. Ika nga, dapat magkaroon, number one, code of conduct ang mga actors dito. Gaya sa inyo sa broadcast media, kayo ay nasa ilalim ng isang regulatory body na KBP. Ganon din naman po doon sa mga manunulat, no? NUJP. In fact, kahit nga po sa advertising, may advertising board that regulates and disciplines yung mga members that they see that are violating, no, yung kanilang mga panuntunan. So itong mga patakaran na ito dapat magkaroon maging gabay, no, doon sa mga gumagamit ng social media. At kapag ito yung violate o naabuso, siguro may karampatan ding mga penalties ito, Ted. Okay, sige po. Well, ito naman po ay kaisipan pa lamang, at of course, definitely subject to further studies ito. Ito ba ay nabubuo, may draft na ho ba na panukala ito na maaring umabot hanggang 20th Congress? Kayo ho ba'y meron pang isang term, Congressman? Wala na, Ted. No? Ako'y graduate na. Hindi na po ako kandidato. Wala po akong tatakbuhan sa ngayon. Ito namang panukalang ito, sana may pasa ito bago mag-CNDA adjournment ang 19th Congress. Pero kung hindi naman po, malamang ipagpapatuloy din po ito sa next Congress. Para naman po ito sa ating lahat. Ayaw po natin kasi na, Ted, no, araw-araw may nagmumura. No? Alam natin ang ating mga kabataan meron pong access sa social media. Buti nga sana kung nagmumura lang. Yung iba dyan nananawagan ng kaguluhan, nananawagan ng people power, o hindi kaya nananawagan ng kudita. No? Ito ba yung mga papayagan sa paggamit sa mga gumagamit ng social media platforms na ito? I think dapat ito ay magkaroon ng isang patakaran at panuntunan. Kasi ito ay isang industriya natin at hindi ito birong industriya, bilyong-bilyong piso ang umiikot dito. And I believe na dapat ma-regulate ito ng gobyerno. Gaya rin sa prangkisa na binibigay sa TV stations at radio stations.
Okay, sige po. That is duly noted, Mr. Chair, na inyo pong na inyo pong kaisipan namin kumbaga pag-isipan, pag-aralan at pag-usapan. Hindi pa naman to pinal. Sige. So sa ito lang po yung Wait. Natawa talaga si Ted Kyle. Nonsense talaga ng panukala. Promise. Nonsense. Ilang libo ang mga influencer sa Pilipinas. Kasi niya, lahat yung mapaprocess ng prangkisa. Anong napasok sa utak ng mga congressman na to? Ay, nako. Baba. Bakit? I really don't understand. Bakit andyan sila sa pwesto? Ay, nako. Nasobraan na talaga. Nasobraan ng pagka-dictatorship. Grabe. Influensya ni Tambaluslos. Pag ito yung gagawin nila, definitely, mas lalong dumami yung vloggers nito. At least yung mga vloggers, especially creating content about politics, they are now recognized. Kasi nababahala ng mga congressmen. Nababahala sila. Dahil napaka ma-influensyan ng mga vloggers ngayon. Pag sabihin ng vlogger na, wag mo yang iboto. Of course, the followers will say, alright. Di ba? Tapos ang dami ng mga vloggers na nagsasabi na wag iboto si Congressman Barbers, wag iboto si Tambaluslos, wag iboto ito. Millions of millions din yan. They are now alarmed. Ay, nako. Anyway, thank you so much mga Kadonatics. And if you reach this far, please give me a like and comment down below kung ano yung tingin mo. Bye-bye.